Nagro-rosy chicks na tayo sa palagay ko kasi masyado ng mainit yung ng araw saka itong aking ilong. Hindi ko lang sure ha, baka nagpipiling lang ako. Ito yung isang way na hindi ko pa nadadaanan dito sa parteng Conde Itaas bago magpunta dun sa may grotto ni Mama Mary. Napakaganda oh. Ang kulit niya ano ba maganda pangalan dyan mga park? Siguro dahil Daxia ay Daki na lang. Ang kulit oh. Tapos naka helmet siya ng SpongeBob. Tapos daig pa ako naka Ray-Ban siya. Kahit nasang anggulo kayo, kita kayo na rin. Bye. Morning! Lagpas 7 AM na ako nakalis sa bahay. At ngayon pa lang tayo magsisimula mag-vlog. Andito ako ngayon sa may bypass road dito sa may parteng Dumuklay papuntang Santo Domingo. So ngayong umaga mga part ay aakyat tayo ng kabundukan. Babalik tayo sa mga dati nating mga napupuntahan kasi ilang buwan na naman buhat nung huli nating punta dun sa parteng Santo Domingo. So siguro mag-explore ulit tayo. Titingnan natin kung ano mga nabago. At ayun, hikap-hikap lang kagaya ng ating dating ginagawa. So samahan niyo ako ngayon mga parts sa araw na ito. At maghihikap tayo ulit dito sa amin sa Batangas City. Medyo tinanghali na nga tayo sa pag-alis mga part kasi ayun nga, kagaya ng nakasanayan na. Siguro sanay na tanghali na talagang umalis para makapag-vlog mga part. So kanina ay ayun, kasabay kong umalis ang aking ama galing sa bahay kasi papunta siya sa sa basketball court sa lugar namin. Pa. Nung isang araw ay may nakita ako sa sa Shopee na siya naman nagustuhan kong bilhin. Ito yung mga part. Ito yung nauuso ngayon na nakalagay sa motorsiklo. So ngayon ay dala-dala ko at sabi ko dito ko na nga sa pag mamasyal natin ko ikakabit sa motorsiklo. Ang iba ay nilalagay dito mga parts sa mismong pinakalikodan sa may signal light. So hindi naman nakakasagabal. Pero ang gusto ko sana yung nakikita ko. Medyo nasubukan ko dito kaso masyadong maliit yung pinagkiklipan na lagi siyang tumutungo. Nahirapan ako kung saan kung parte ilalagay itong ating itong ating itik. Ano ba tawag dito? Basta itong ating riding in tandem ngayon. Wala akong masyadong mapaglagyan. Kaya dito ko na ito nilagay. Kasi gusto ko ay nakikita ko siya. Ang kita no? Wow! Umiikot. Nakakatawa. Hindi ako pala lagay ng accessories mga parts sa motorsiklo. Pero hindi ko akalain na yung ikakabit ko sa aking motorsiklo na si Blossom ay yung kagaya nitong pangbata. Laruan. Kung makikita nyo naman, halos wala akong ginagawang wala akong kinakabit na accessories sa ating motorsiklo. Yun nga lang talagang itong ating top box at saka yung mga cellphone holder at saka yung lagay ng ating Insta360 na sadya naman kailangan natin kapag bumabiyahe tayo. Sa mga nagtatanong kung paano ko nagagawa yung aking mga video kahit na solo lang ako. So yun, aking sineset yung camera ko kung saang anggulo na gusto ko. Siyempre, kapag paalis na yung inyong scene, ay babalikan yung inyong camera at baka may makapulot na iba.
mga part, habang bumabiyahe ay nakikita mo itong ating itik na umiikot yung LC. Napakaangas. Pero syempre mga part, kailangan na focus tayo sa pagmamaneho. Hindi yung may nakikita tayong ganyan ay di lagi tayo titingin. Syempre kailangan sa daan ng mata natin mga part para hindi tayo ma-accidente. Napakagandang tanawin mga part oh. Sa baba ay may mga lote. Ito yung dating nakalagay na nakita ko na for sale na nadaanan ko. Tabing kalsada lang dito. Tapos kitang kita yung bundok ng pinupunta natin sa may parteng Simlong or Mabakong yan. Yung parteng ngayon masyado lang malayo sa camera, pero sa personal napaka clear dahil napakaganda ng langit ngayon. So ngayon ay medyo hindi ko alam kung summer na talaga, pero talagang ramdam na dito sa Batangas City mga part. Napaka sobrang init, kahit na ito parteng alas 8 pa lang ng umaga ay napakainit na dito. Medyo lumalaban na yung sikat ng araw. Kahit na medyo may konti pang tira na medyo malamig-lamig pa din yung hangin, pero mas tinatalo na ng sinag ng araw yung lamig. Dito na tayo mga part sa parteng Conde Itaas. Ayun, hindi naman mahirap na pumunta dito mga part kasi napakaganda na dito ng mga kalsada. Kahit na ito ay pataas at parteng pabundok na din, ay okay naman ang mga kalsada at samintado. Hindi kalayuan mga part dun sa pinasukan nating arko dun sa may Conde Itaas, ay narating natin mga part yung etong itong bandang itaas mga part ay yung arko ng Santo Domingo, Sitio Tulo. So pasok lang ako ng konti dito mga part sa itong papasok na to kasi hindi ko pa napupuntahan yan, pero hindi na ako pupunta sa pinakapaloob niya kasi baka matrespassing tayo. So parting ito mga part, buhat dito sa paitaas na ito, bago ako bumaba diyan ay matatanawan yung grotto ni Mama Mary. Siguro maya-maya na konti mga part ay sisilipin din natin kasi ilang buwan na akong hindi nakakapunta doon. Kaya lalo na ngayon, magmamahal na araw nga pala, sisilipin natin at titingnan kung may mga pagbabago doon kasi dayuhin yun pagka mahal na araw. Ayun nga mga part, dead end na dito, puro mga bahayan na. So yun, balik tayo, pupunta tayo din sa parteng itaas. Buhat dun sa may kalsada mga part, dun sa likod natin ay may papasukan tayong pakanan. So madali niyo naman makikita at may karatula dun sa labas. Ito yung way
papuntang Grotto ni Mama Mary. Napalagi nyo namang na nakikita sa aking mga vlogs. So nadaanan ko lang itong mga part na yan, itong ilog na ito. Ito ay, ang agos nito ay nanggagaling sa kabundukan mga part yan dyan, papuntang kabundukan. So ngayon nga lang ay medyo tuyo na kasi talagang napakainit ng panahon. Mapapansin nyo mga part, yung mga puno ay unti-unti nang nawawalan ng dahon, nagpapataka na. O kahit na yung mga puno ng itong mga kawayan, kukunti ng mga ang kanyang mga dahon. Dito mga part sa papasok ay mayroong daan na pagsasangahan, isang pakaliwa at saka isang dediretso. So didiretso kayo mga part para makapunta kayo sa Grotto ni Mama Mary kung sakaling gusto nyo naman na makapunta doon sa may grotto. So may may nakalagay so grotto. Basta diretsuhin nyo lang yan, huwag kayong kakaliwa dito kasi paibang iba nang pupuntahan yan. Pero dahil sa matagal na akong pumupunta dito sa may Grotto ni Mama Mary, ay hindi ko pa napupuntahan itong parting ito. Puntahan natin nang makita natin kung ano meron doon. Nagro-rosy chicks na tayo. Palagay ko kasi masyado ng mainit yung ng araw saka itong aking ilong. Hindi ko lang sure ha. Nakikiling lang ako. So mga part, ito yung isang way na hindi ko pa nadadaanan dito sa parteng Conde Itaas bago magpunta dun sa may Grotto ni Mama Mary. Napakaganda Mas kitang-kita mga part yung Mount Banoy, tapos yung kabundukan diyan sa harapan natin. May ganito pala dito. First time. Medyo makipot lang ang daan mga part, pero wala naman masyadong dumadaan kaya meron palang ganito dito. Napakaganda. Okay, andito na tayo mga parts sa may Grotto ni Mama Mary. At first time ko na makapunta dito. Nabukas itong itong pinaka gate. So siguro nagpapapasok na ng mga sasakyan dito, pero hindi ko alam. Magtatanong tayo kasi nung nakaraan naman ay may tao dito si Kuya, yung pinagpaalaman din natin. Tatanong natin kung pwedeng pumasok dito. So pag nagkataon mga part, ay first time ni Blossom na makakapasok dito sa Grotto ni Mama Mary. Ayun, may harang pa din na kawayan. Kaya sigurado ako na hindi dito pwedeng pumasok ka sa sasakyan. Wow, napakaganda. Malinis ngayon mga part. Wow, sobrang ganda. Wala dito si Kuya. Ang nandito yung mga sina ate at may nakasalubong akong ibang tao. Hindi ito yung si Kuya na nakausap ko dati. Pero
Napakaganda ngayon mga part. Mas parang napipil ko na ano, na mas basta mas payapa ngayon dito. Wala akong nararamdaman ni ibang elemento dito. Napaka positive. Ang ganda. Puro huni lang ng ano, ng ibon, no. Tapos yung hangin. Kaya sa mga matatagal nang nanonood sa akin mga part, alam nyo na ito yung aking pinakapaboritong tambayan. Unang-una, malapit lang sa bahay. Siguro mga 20 minutes. Tapos yan, ito nambubungad sa'yo, napakagandang view. Ito yung grotto ni Mama Mary na palagi nating ano, dito tayo nagdadasal. Lahat ng mga natatanggap nating blessings ay sa kanya natin ano, pinagpapasalamat. At syempre kay Jesus din. So ngayon ay darating ang mahal na araw. Ay asahan na napakadaming pupunta ditong mga ano, mga syempre yung mga namamasyal at syempre yung mga nagdadasal din dito. Kapag pupunta kayo dito mga part ay pwede kayo magtirik ng kandila. Kitang-kita nyo mga part, linis na yung pababa. Tapos na dyan yung mga kubo na pwede nyong pagpiknikan. So hindi na lang tayo bababa mga part sa ilalim. So may vlog ako na pumunta ko dun sa ilalim sa may ilog. Pero sigurado ako mga part na kakonti yung tubig ngayon kasi tag-init. So mas maganda pumunta yung ano, parteng ano, tagulan. Tapos makikita nyo mga falls dito. Dito ko malimit dinadala ang aking dalawang anak. Dito kami tumatambay, dito kami nagpipiknik, dito kami nagkakamping. Sa mga mahilig magcamping, meron din akong vlog dito na kasama aking mga anak na dito kami nagcamping. Nagawa kami ng tent doon sa may party doon. Kasi napakaganda talaga dito ng view mga part. Sa mga pupunta dito mga part yan, para hindi na kayo makapagkalat dito. Yan, nilagyan na nila sa dyan ng ano, basurahan. So hindi naman kayo siguro malilito kung saan nyo ilalagay yung mga kalat ninyo. May nakasulat ng nabubulok at saka di nabubulok. So, siguro si na kuya yung ano, naglilinis dito. Kasi minsan kapag nasosobrahan na ng ano, taong pumupunta dito, ay kalimitan madaming nagkakalat, madami nagiiwan ng kalat. So libre lang to, itong puntahan ito mga part, kahit sino pwedeng pumunta. Kaya dapat hindi natin ano, iwan ng kalat. So tuloy ang biyahe natin mga part. Madami pa tayong pupuntahan ngayong araw na ito. Time check 8:49 na ng umaga. Ba, mag-ano na tayo, halos isang oras na mahigit. Dahil 7 tayo umalis sa bahay. Ang kulit ni ano. Ano ba magandang pangalan dyan mga part? Siguro dahil ano, Daxia. Ay, Daki na lang. Ang kulit Tapos naka-helmet siya ng SpongeBob. Tapos daig pa ako, naka-Ray-Ban siya. Siguro mga 3 months na nakakaraan buhat ako pupunta dito. Na ang daan dito mga part ay ano, yung bako-bako pa na halatang ano, yung matagal na daan na. Kasi dito lagi tayo sa parteng ito nahihirapan na ano, mag-drive ng motorsiklo kasi talagang napakahirap. Pero ngayon ay nadaanan ko mga part, napakaganda na kanilang kalsada. Ginagawa ng mga part. Okay, stop over mga part. Dito ako sa, hindi naman sa pinakamataas pa kasi mahaba-haba pa yung akyatin natin dito sa may parteng Santo Domingo. Pero napa-stop over ako kasi napakaganda talaga ng view dito mga part. Papakita ko lang sa inyo mga part Ayun
Napakaganda kabundukan na yan. Tapos yan, nakikita yung ano. Masin nyo ba mga part? Yung karagatan ng ano, yung Batangas Bay. Oh, napakaganda. So doon tayo galing mga part sa baba. Tapos yan, paakyat pa yan mga part. So bundok gaming tayo mga part. Basta kung saan tayo makarating ay ayun. Basta papakita ko sa inyo kung anong meron dito.